When po dapat mag-stop tanggapin yung mga pagkakamali niya? Alam mo, love keeps no record of wrong. That is a Bible verse, no? Tama naman yan. Si God, pag nag-sorry ka sa kanya, hindi naman niya inaalala at binabalik niya paulit-ulit. Kaya lang, si God yun. O, ngayon, tayo, we are inspired by that verse na love keeps no record of wrong. Huwag mo na ibalik. Kaya lang, paano namang realistically hindi ibabalik kung tuloy-tuloy na ginagawa? Example, nag-cheat na sa'yo. Nag-sorry, pero walang change. Inulit lang ng inulit. Alam mo naman, hindi mo naman ibalik. Tapos, ang tanong ng girl, di ba? Parang hanggang kailan mo tatanggapin? Ngayon, I want to ask the girl, saan sa Biblia nakalagay na you should take abuse repetitively as a wife? Meaning, kapag nag-cheat yung asawa, dapat tanggapin mo ng tanggapin. In fact, ito magagalit yung mga anti-divorce. Sa Bible, si Jesus mismo nagsalita sa Matthew na you can divorce your spouse only for one exclusive reason, which is sexual immorality. So, dun pa lang sinasabi na ni Jesus, number one, pwede mag-divorce. Pangalawa, exclusive reason na sexual immorality. So, RM, pag nag-amali ang asawa ko sa akin, love keeps no record of wrong. So, kailan ako titig? So, depende. Kapag inulit ng inulit, example, inulit yung cheating 4, 5 times, 6 times, 7 times, so hindi ka pa aalis, gano'n? This is RM, Relationship Matters. Your online ninong and ninang saying, wag Pera-pera lang ang pagkuha ng ninong at nina.